dear beloved, Boss Mike Cervera. Lingid sa ating kaalaman ay nag-file pala ng petition for certiorari and prohibition itong si VP Sara doon sa Supreme Court upang pigilan ang impeachment proceeding sa kanya. Eh bakit ganon? Akala ko ba siya ay hindi natatakot at welcome niya ang impeachment proceedings na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan. Kaya ngayon, nakakapagtaka naman na sa pag-file niyang ito ay talagang palihin nilang i-file itong petition na ito. At kung hindi pa nagsalita yung spokesman ng Supreme Court na totoo nga na nag-file ng petition si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ay hindi pa malalaman ng publiko. Ngayon, hindi naman po pwede yung pagpa-file na yan ng petition for certiorari and prohibition sapagkat ang impeachment proceedings ay isang karapatan ng Kongreso na inherent and plenary sa kanila. Walang pwedeng makialam dyan. Correct. Hindi yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Hindi yan pwedeng pakialaman ng Presidente. At dahil ay nasa ilalim tayo ng saligang batas kung saan ay ginagalang natin ang principle of separation of powers, no? Kaya hindi nila pwedeng pakialaman 'yan. At ang Kongreso at itong Senado. Pakinggan nyo maigi mga kababayan, pakinggan nyo maigi para mamaya papaliwanag natin ng isa-isa. Tuloy-tuloy makinig. Ay pwedeng mag-proceed yan sa impeachment complaint na yan nang hindi sila pwedeng pigilan ng judiciary at ng presidente. Ganon. Pero ang nakakapagtaka lang at nakakatawa kasi akala ko ba hindi siya natatakot. Correct. Kaya kung ako dito kay VP Sara, mag-resign na lang siya. Yun ang pinakamaganda niyang paraan dyan upang makatakbo pa siya sa 2028 for president. Kasi kung matutuloy ang impeachment na yan at siya ay matanggal na, ang kaakibat ng desisyon na yan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Kaya ako, gusto kong mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028. Hindi ko gusto na siya ay manalo. Hindi yun ang nasa isip ko. Kundi gusto ko silang mapahiya. Dahil kiniklaim nila na sobra-sobra yung suporta ng taong bayan sa kanila, na number 1 siya, keso ganun-ganon. Dito mapapahiya sila sapagkat in 2021, nagkaroon ng internal survey ang Malacanang. Inutos sa mga congressman na mag-conduct sila ng internal survey upang malaman kung sino ang pinakamalakas na kandidato sa pagka-presidente. At doon ay lumabas na si BBM yung number 1 at malayo ang agwat sa number 2 na si Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko Moreno. At si Sara ay pang-apat lamang. Malayong-malayo siya. Kaya nga, hindi na siya tumakbong president kasi alam nila, talo siya. Alam nila, wala siyang boto kumpara kay BBM. Kaya nga, hindi na siya tumakbo. At nag-file lang siya as mayor. Kaya lang, kinausap siya ng isang family friend na lawyer din na sinabi sa kanya, kung ikaw ay hindi tatakbo ngayon. Narinig nyo na yan. Balikan na natin mga kababayan Himayin natin to. Himayin natin. Shoutout sa lahat ng mga bagong dating. Nandiyan si Revi Market, Christina, Elizabeth, Iris Joy, Maring Linda. Sa inyo pong lahat. Annalisa, Ebelinda. Carmen Lee. Shoutout po sa inyo ito na, himayin na natin mga kababayan ko. Pasok. Lingid sa ating kaalaman Yan. ay nag-file pala ng petition for certiorari and prohibition itong si VP Sara doon sa Supreme Court upang pigilan ang impeachment proceeding sa kanya. Kasi nga parang ahas mga kababayan Ginapang ni Sara yung Korte Suprema Gumanong ganun si Sara lingid nga sa ating kaalaman Wala tayong kamalay-malay mga kababayan. Gumagapang yung ahas. Di po ba? Ganun po yung nangyari mga kababayan. Kaya wala talaga.
Walang may alam. Buti na lang talaga lumabas to eh. Tuloy. Bakit ganon? Akala ko ba siya ay hindi natatakot? Oh, yun na nga. Sabi niya hindi daw siya natatakot oh. Sabi rito oh. Samantala, ang pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte sa Japan, patunay na hindi ito natatakot sa impeachment trial ayon sa isang House prosecutor. Oh, yun, di ba? Impeachment proceedings Di ba? Hindi daw natatakot? Oh. na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan. Oh. Kaya ngayon, nakakapagtaka naman na sa pag-file niyang ito ay talagang palihin nilang i-final itong petition na ito. At kung Yun na nga eh. Parang mga ahas nga, nag-alasawa si Sara. Mga kababayan, nasisilaw ako. Sorry naman, Nag-alasawa si Sara, mga kababayan. Hindi natin alam na nag-file na siya. Wala tayong malay lahat. Para bang bigla na lang pumasok sa ating tahanan habang tayo'y natutulog. Ganon ho yung ginawa ni Sara. Ganon din yung ginawa niya sa confidential fund niya. Wala tayong kamalay-malay, ubus na. Di po ba? So parang inulit niya lang na naman mga kababayan. Na na wala na naman tayong malay, gusto pa niyang ilusot yung mga atraso niya para hindi siya matanggal at hindi siya ma-impeach ng tuluyan. Ganon. O, tuloy. hindi pa nagsalita yung spokesman ng Supreme Court na totoo nga na nag-file ng petition si Vice President Sara Duterte sa O, Supreme kita nyo, buti na lang nagsalita yung spokesperson ng Korte Suprema. Kung hindi pa nagsalita mga kababayan, alam nyo, wala tayong malalaman talaga. Yung style ni Sara, kabisadong-kabisado yung mga palihim na lakaran, Kaya yung mga pera natin, nilakad din niya. Ang resulta, mga kababayan, yun, naging mga chichirya. Kaya ngayon, mga kababayan, eto na. Lumutang na, nabuking na. Yung plano niya na pagpapahinto daw. Saan? Sa impeachment trial niya sa Senado. At mga kababayan, eto pa. Dahil magagaling gumawa ng fake news yung mga kampo ni Duterte, pinamamalita na daw nila na meron ng resolution ng Korte Suprema. Meron na daw resolution na pinatitigil na daw yung impeachment trial ni Sara. Yun naman pala mga kababayan, hindi pa nga napag-aaralan at hindi pa nakikita yung dokumento nila. Diba? Ganun sila. Ganun po sila. Katindi gumawa ng istorya. Pero ninyo mga kababayan, pinamamalita nila para litoy ng taong bayan na mga kababayan ko, na, meron na daw resolution at pinatitigil na daw yung impeachment ni Sara. Kaya ang dami nga nagtatanong-tanong dyan Di ba? Ganun yun. Tuloy. Court. Hindi pa malalaman ng publiko. Ngayon, hindi naman po pwede yung pagpa-file na yan ng petition for certiorari and prohibition sapagkat Bakit? Bakit hindi pwede? Sapagkat ang impeachment proceedings ay isang karapatan ng Kongreso. Isang karapatan ho yan ng Kongreso na maging ang Pangulo ng bansa. Hindi po pwedeng mangialam dyan. Kasi kailangan na manaig yung separation of power ng ating mga kapulungan. Pero mga kababayan ko, eto si Sara, sumasaklolo sa Korte Suprema. Umaasa ho kasi na papaboran siya. Bakit ho kanyo? Dahil yung mga nando doon sa Korte Suprema, yun appointed ng tatay niya. Kaya mga kababayan, nakasiguro ng loob niya, appointed ng tatay ko yan Ngayon lang pwede ba? Kailangan absuelto nyo ako, tulungan nyo ako. Nagmamakaawa na si Sara doon sabi siguro ni Digong, yung anak ko, nadidepress na. Kulang na lang, magbigti siya. Diba? Kulang na lang, magbigti siya. Sa sobrang stress ni Sara. Kaya alam nyo mga kababayan, dapat Kitty, wag mong iiwan. Baka mamaya kapag nawala ka na sa tabi niya, biglang kumuha ng lubid yan. Diba? Itali yung dalawang niyan. Tapos bigla na lang tumalon kung saan. Wala na. Tapos na ang karera.
Nauna pa sa ama. Tuloy. na inherent and plenary sa kanila. Walang Oh. pwedeng makialam dyan. Oh. Hindi yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Hindi rin yan pwedeng pakialaman ng Presidente. Correct. Hindi pwedeng pakialaman. So, Sara, nagkamali ka ng nilapitan. Biruin mo, lumapit ka sa Korte Suprema. Hindi naman nila pwedeng pakialaman yan. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos ang lapitan mo ngayon. Wala na rin Wala rin siyang pakialam. At hindi dapat sila nangingialam. Diba? At dahil ay nasa ilalim tayo ng saligang batas kung Oh. saan ay ginagalang natin ang principle of separation of powers. Yan, yung principle of separation of powers. Dapat igalang natin yan dahil nandyan yan, nakasaad, nakatala, nakasulat, at mababasa sa ating Constitution. Tapos ngayon mga kababayan, mukhang babastusin na naman ni Sara yon. Wala na talaga, puro na lang pamabastos ang ginagawa ni Sara. Dahil pakiramdam kasi nila mula nung naging presidente yung tatay niya, nasanay sila na yung mga tao, mga kababayan, nagsusunod-sunuran sa kanila. Hindi nila alam, mga kababayan, na etong laro ng politika, para kang nasa tubibo at parang nasa kama. Minsan nasa ibabaw ka, minsan na isa ilalim ka. Diba? Ganun yun, Sara. Ang politika, para ka rin nasa kama. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Nakatihaya. Ganun yun. Ay, grabe di po ba mga kababayan? Ngayon mga kababayan, napailalim siya. Dati mga kababayan, kontrolado nila Di ba pag nasa ibabaw, kontrolado nyo? Ganun. Totoo naman Kapag nasa ibabaw ka, kontrolado mo yan. Lahat ng masasarap. Damang-dama mo yan. Tignan nyo sila, di ba? Lahat ng masarap. Nung nasa ibabaw sila, di ba? Talagang tinamasa nila ganun yun. Sige, tuloy. No? Kaya hindi nila pwedeng pakialaman yan. At Ayan maliwanag po. Hindi nila pwedeng pakialamanan yan. ang Kongreso at itong Senado ay pwedeng mag-proceed yan sa impeachment complaint na yan nang hindi sila pwedeng pigilan Correct. ng judiciary at ng presidente. Ganon. Pero ang nakakapagtaka lang at nakakatawa kasi akala ko ba hindi siya natatakot? Kaya nga, di ba? M. Suzuki, Milanyo Dora, di ba? Keichu. Na Oleo, di ba? Sarap talaga yun. Di po ba mga kababayan? Baby. Pagpuin mo nga si Baby. Pagpuin mo nga si Koy nasa baba. May kukunin ka. Package. Hindi, yung damit yun. Yung mga damit na, yung damit. Kunin mo. Eto na mga kababayan. No? Kaya kung ako dito kay VP Sara, mag-resign na lang siya. Yun ang pinakamaganda niyang paraan dyan upang makatakbo pa siya sa 2028. Correct! Kaya na, mag-resign ka na! Andito na. Andyan na. Bababa na si ano baka mukha ni Jen Angeles? Nandyan na si Christine Hermosa. Pasko yun totoo yun. Ngayon mga kababayan, yan po yun. Yung pinagpipilitan nila sa Sara, na baka mamaya mga kababayan, pwede pa nilang harangin yung impeachment samantalang dati. Sabi pa niya, di ba mga kababayan, mas masakit pa nga iwan ng boyfriend at girlfriend dyan sa impeachment na yan. Gumaganon pa. Di ba mga kababayan? Natandaan niyo yan? Sabi niyo, mas masakit pa yung iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa sa impeachment.
O ano ngayon nangyari sa iyo, Sara? Bakit parang tila ba nag-iiba na? Ha? Mas masakit na ngayon ang alin? Ha? Ang hindi paboran ng Korte Suprema. Di mo ba? Mas masakit ngayon ang hindi mapaboran ng Korte Suprema, may maniwala ka. Wala na ho mga kababayan eh. Tuloy-tuloy na ho yan na mai-impeach talaga. Kahit anong gawin no eh. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Bakit ho? Nakita ko na sa panaginip ko to eh. Di po ba? Aba, wala na Sara. Maniwala ka, dapat noon pa nag-resign ka na. Kaya lang, nagmatigas ka pa. Akala mo kasi no, mayroon pang kakampi sa inyong mga pulis, militar, panaginip na lang yun. Oo, nasa na yung mga pulis nyo, militar ninyo. Diba? Sabi nyo marami, nasa Mindanao, pupunta ng Maynila, makikipagbakbakan. Pero bakit walang dumating kahit isa? May dumating 3 vlogger, nandun nagwawalat, umaasa. Totoo yun. Kasi palitan nila, parating na ang barko-barkong mga sundalo galing ng Mindanao. Ay, balita nila yan eh. Tapos yung mga vlogger, mga kababayan, umasa. Yung 3 nagpunta. Kakaantay nila, inabot na ng 1 linggo doon, mga kababayan. Nung una, video-video pa sila. Nandito na po kami, nag-aantay sa inyo, mga kababayan. Salubungin po natin ang mga militar manggagaling ng Davao, manggagaling ng Mindanao. O, ganun pa sila, mga kababayan eh. Aba, mamaya-maya may dumating naman. Nasaan na yung mga sundalo? Aba, hinahanap. Mamaya pa po darating. Antayin nyo na po rito. Inaabot na lang 1 linggo. Nagutuman na ng husto. Thank you naman, Suzuki ha. Nagutuman na ng husto, mga kababayan eh. O, ano nangyari? Wala! Walang dumating kahit isa. Yung 3 vlogger, nagkarakrus na lang. Diba? Yun na lang ginawa nila. Nagkarakrus na lang silang 3. Para may magawa doon sa... Ha? Ano? Tago mo. Nakaloy. President kasi kung matutuloy ang impeachment na yan at siya ay matanggal na, ang kaakibat ng desisyon na yan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Correct! Kaya na hoy, maliwanag pag na-impeach po si Sara, napukpukan yan ng mga hurado, ng mga senador. Wala na ho si Sara. Tapos na ho yung karir niya. Tapos na. Wala na. Goodbye na. Wala na ho. At never na hong magkakaroon pa ng Presidenteng Duterte, tandaan nyo. Diba? Si Pulong malabo yun. Kita mo naman, no? Oh, diba? Si Basti, lalo na. Nag-a-addict din daw yun eh. Oh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike,